Dahil po tayo ay nasa Matthew chapter 17, ano nga ba ang common denominator sa Matthew 17? Ano ba ang pagkakatulad ng mga talatang ito? Ito po ay ang mga tagubilin ng ating Panginoon. Our Lord's instructions. Kung matatandaan nyo, sa unang-una sa Transfiguration, nagbigay ang Panginoon ng instruction patungkol sa kanyang anak. Kung saan sinabi ng Panginoon, "This is my beloved Son, in whom I am well pleased." That's in verse number 5. Ikalawa, nagbigay ang Panginoon ng instruction patungkol sa pananampalataya at kakulangan ng pananampalataya, faith and unbelief, in verses 17 to 21. And thirdly, sa ating passage for this afternoon, Jesus gives instructions about His death and resurrection in verses 22 to 23, yung kanyang kamatayan at pagkabuhay na muli. And lastly, He gives instructions about taxes from verses 24 to 27. Kaya pag tinignan natin yung mga huling bahagi ng Matthew 17, pwede rin nating makita yung tatlong bagay. First, Jesus' omniscience, Jesus' mission, and Jesus' stand on taxes. Ang pagkaalam ng Panginoon sa lahat ng bagay, ang kanyang misyon, at ano ang kanyang pamantayan pagdating sa pagbabayad ng buwis. So we've entitled this as Jesus, Suffering, and Provision. Ang sakripisyo at pagkakaloob ng Panginoong Jesucristo. Let us commit this time to the Lord. Maraming salamat sapagkat in-encourage ng aming mga puso, Panginoon, na sa inyo patuloy tumingin at magtiwala para sa lahat ng bagay sapagkat kayo po ang Diyos na sapat sa bawat isa sa amin at higit pa kayo sa kaya naming isipin. And so we entrust this time to you na kayo po ang patuloy sumama sa amin, Panginoon, sapagkat kailangan namin ang paggabay ng inyong banal na Espiritu to teach us from your word, and kayo rin po mag-apply nito, Panginoon, para sa aming buhay. Nabili namin ang lahat sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Again, the first part would be from chapter 17 of Matthew, verses 22 to 23, Jesus' instruction concerning His death and resurrection. Sabi doon sa verse 22, "And while they abode in Galilee, Jesus said unto them." Pag una nating binasa yon, parang naglagi sila sa lugar na yon. They abode. Pero Mark chapter 9, verses 30 to 31, magbibigay sa atin ng karagdagang insight. Ano binabanggit doon? "Then they departed from there and passed through Galilee, and He did not want anyone to know it. For He taught His disciples and said unto them." This would be a more private time for the Lord and His disciples. Kaya dadaan lang sila ng mabilis sa Galilee. Hindi sila maglalagi doon sapagkat hindi ito yung panahon para siya ay magministeryo sa maraming mga tao. It was really for them. At sa panahon ito, matatapos na yung kanyang ministeryo sa lugar na ito ng Galilee. Now, notice ang mga sinabi ng Panginoon patungkol sa Kanya. At gusto niyang maunawaan ito ng kanyang mga alagad. Sabi sa second part ng 22 hanggang 23, "The Son of Man shall be betrayed into the hands of men, and they shall kill Him, and the third day He shall be raised again." And they were exceeding sorry. Now, gaano kahalaga ang mensaheng ito? Again, when we compare in Luke 9:44 and 45, napakahalaga nito. Gusto ng Panginoong maunawaan nila, sabi niya in 44, "Let these words sink down into your ears. For the Son of Man is about to be betrayed into the hands of men." Gusto niyang intindihin nila, unawain nila ang mga katagang iyon, sapagkat napakahalaga. Ang problema, sabi sa 45 of Luke 9, "But they did not understand this saying, and it was hidden from them, so that they did not perceive it,
and they were afraid to ask him about this saying. Now, bago ito, nagsabi na ang Panginoon na magaganap sa kanya. Matatandaan nyo in Matthew 16:21-23, sinabi na ng Panginoon ang pagpapakasakit niya at ang kanyang kamatayan. Pangalawang tagpo na ito kung saan sinabi niya yung mangyayari sa kanya. At kung natatandaan nyo in Matthew 16, dun pa nga siya ni-rebuke ni Peter. Kung saan sinabi ni Peter, hindi mangyayari yan, Panginoon. Mas marunong pa siya, no? Inulit ng Panginoon sapagkat ito, alam natin, this is the heart of the gospel. Ito mismo yung mabuting balita at ito ang pinaka-mission ng Panginoon. Kaya napakahalaga para sa kanila na maintindihan iyon. At para na rin paghandaan nila kapag dumating na ang nalalapit na panahong yon. At makikita natin ang pagiging maalam ng Panginoon. Sabi natin kanina, the omniscience of the Lord Jesus Christ. Alam niya eh. Sino ba naman ang pwedeng makaalam na magaganap kundi ang Diyos? So that speaks about who He is. Sino ang Panginoong Jesucristo na maalam sa lahat? Now, madalas nating sinasabi yung title na The Son of Man, isa sa mga paboritong gamitin ng Panginoon para sa kanyang sarili. Of course, common term na ginagamit yan. It speaks, of course, of His humanity, yung pagiging tao niya. Pero tandaan natin, hindi lang yung pagiging tao niya ang reference sapagkat kapag tinignan natin yung Daniel 7:13-14, dinidescribe yung Son of Man coming into the clouds to the Ancient of Days. So, andun na ang anak ng tao na makapangyarihan at sabi doon, He was given dominion, glory, and kingdom. Now, kay Ezekiel, madalas ginagamit ito at sa iba pa, pero only the title Son of Man. Lahat small letters. Pero sa Panginoong Jesucristo, you would notice, He's called as the Son of Man. Yung article the points to His uniqueness. Wala siyang katulad. Of course, He became man. Diyos siya na nagkatawang tao, pero He was above all other men. At kung maghanap tayo ng perfect example of a man, ang Panginoong Jesucristo, yung perfect example of humanity. He was the sinless one at siya ang maglalapit sa tao pabalik sa Diyos. Kaya siya lamang yon, the Son of Man. At ang sabi niya, the Son of Man shall be betrayed in the hands of men. Doon pa lang makikita nyo yung pagpapakababa ng Panginoon. No, this is condescension. Alam na alam niya, ibibitray siya eh. At alam nga niya kung sino. Pero hinayaan niyang maganap iyon dahil ito ay bahagi ng plano ng Diyos. And imagine, hinayaan niya na hawakan siya ng marumi at makasalanang kamay ng tao para siya ay bugbugin, alipustahin, pahirapan. Again, His humiliation, yung pagpapakasakit niya. Sinasabi na niya bago pa ito mangyari. And then ultimately, sabi sa 23, and they shall kill Him. Kaya nga niya kailangang maging tao. Dahil Diyos bilang tao, kailangan niyang ibigay ang sarili niya para sa kasalanan natin. Pero hindi tinatanggi at hindi inaalis yung responsibilidad ng tao. Makikita nyo, ang kasamaan ng tao. Pinatay nila ang isa na walang kasalanan. Yung pinakamatuwid sa lahat, in fact, siya yung tinatawag na tagapagbigay ng buhay. Pero ibinigay niya ng kusa ang kanyang buhay. Pero may responsibility ang mga taong gumawa nun. Kaya kailangan nilang ipanagot sa Diyos. Alam naman natin that the cross was the most brutal form of punishment ever invented by man. Pero kailangan niyang daanan yon. Pero ganun man, napaka hirap nung ganung kalagayan na ipako sa krus. Later on, dahil sa ginawa ng Panginoon, yung cross became the symbol of hope. Bakit? Kasi hindi doon natapos eh. Sabi niya, on the third day, He shall be raised again. Yung resurrection ng Panginoon is the culmination or climax
of His mission. Yun ang katuparan ng kanyang mission. Pagkatapos siyang ibigay ang kanyang buhay, patutunayan niyang siya ngayon kaisa-isang tagapagligtas ipinadala ng Diyos na Mesiyas. At sa pamamagitan nun, ginapi niya ang kasalanan, kamatayan, at ang grave. Death, sin, and the grave. Pasinin niyo ang kanyang wordings, He shall be raised again. Of course, alam natin from the scriptures, it was God the Father who raised Him up. Sabi sa Acts 2:24, Acts 5:30, and Galatians 1:1. Pero habang ginagawa ito ng Diyos Ama na buhayin ang kanyang anak, it was also through the power of the Holy Spirit, according to Romans 1:4 and Romans 8:11. Pero bilang Diyos, siya rin ay may kapangyarihang buhayin ang kanyang sarili. Sabi niya sa John 2:19 and John 10:18. So, the resurrection itself was a work of the Trinity. The Godhead, the Father, the Son, and the Holy Spirit. Of course, nung narinig ito ng mga alagad, ang kanilang reaction, sabi, they were exceeding sorry, or in our term, sorrowful. Masyado silang nalungkot. At sasabihin nga natin, natural namang reaction yun dahil syempre ayaw nilang mawala ang Panginoon. Pero parang makikita natin hindi ganun kaliwanag ang kanilang pagkaunawa. Binasa natin kanina sa Luke, hindi nila naintindihan ang kanyang mga sinabi. At natakot sila magtanong. So, it was only a vague understanding. At parang mas binigyang diin nila yung kanyang sufferings at yung kanyang kamatayan. Nakalimutan nila yung huling bahagi ng kanyang statement, He will rise again. Or He will be raised up again. Nakalimutan nila yung pag-asang yon. Later na lang nila maaalala yung kanyang sinabi about the resurrection nung totoong nabuhay na siya. Tsaka bumalik sa kanilang alaala yung kanyang mga sinabi. Now remember, habang sinasabi ito ng Panginoon sa kanila, for them, it would still happen. Future pa yan. Kaya wag nating madaling husgahan ng mga alagad at sabihin nila, ba't hindi kayo naniwala? Tayo, we're already looking back. At yun ang ating somehow advantage when we look at scriptures, nakikita na natin yung mga naganap ayon sa kabuuan na itala na para sa atin. Pero ang tanong, tayo rin ba, madali ba tayong makinig at umunawa sa mga salita ng Panginoon kapag nangungusap na siya sa atin? Or madali rin nating palagpasin yung kanyang mga sinabi? Mabilis ba tayong maniwala at panghawakan yung kanyang mga salita? Or are we also dull of hearing? Ingat tayo mga kapatid. Kung nangyari sa kanila yon, pwede ring mangyari sa atin yan. At baka matagal ang panahon bago natin ma-realize, ang dami na palang sinabi ng Panginoon, hindi pa natin sinapuso. Hindi natin isinaisip. So that was about His suffering and death and resurrection. Pagdating sa ikalawang bahagi, going into the end part of Matthew 17, verses 24 to 27, binabanggit about Jesus' instruction about taxes. Pag tinignan niyo, parang biglang nag-shift, nag-iba ang sitwasyon. And precisely so, sapagkat may pangyayari dito eh. At mababasa natin in Scripture, especially the Gospel accounts, ang Panginoong Jesucristo, ginagamit niya yung mga pagkakataon para magturo. At tingnan nyo, sabi doon in verse 24, And when they were come to Capernaum, they that received tribute money came to Peter and said, Doth not your master pay tribute? May nagtanong eh. Lumabas ang ganitong issue. Now, remember, Capernaum, iyan yung lugar kung saan nakatira ang Panginoong Jesucristo sa panahon ito. Now, ang nagtatanong ay yung mga kumukuha ng collection or taxes, pero hindi sila yung mga alam nating tax collector ng Roman government. Ito ay tinatawag na tribute money or in other words, temple tax. Ito ay binabayaran o binibigay nila
para sa temple. Ang another term nila dyan ay didrachma or double drachma. Bawat pinuno ng bawat sambahayan kailangang magbigay para sa pagpapatuloy ng gawain sa templo. Taon-taon ginagawa nila yan. It was a usual thing for them. Pero meron ding hindi gumagawa. Okay? Now, an example nito, even back in the Old Testament, sa Exodus 30, 13 hanggang 16, inutusan ng bawat kalalakihang Hudyo from age 20 upwards na dapat silang magbigay ng offering of half a shekel. Pare-pareho sila. Yun ang ibibigay. It was required of them. Pero sa panahon ito ng Panginoong Jesucristo, it seems like this is voluntary. Kasi nga, merong gumagawa, merong hindi. At nung may nagtanong, ang tinanong niya si Peter. And later makikita natin, ba't si Peter ang tinanong? Hindi directly ang Panginoong Jesucristo. Now, it was a question, pero parang merong pagdududa o pag-aakusa. Talaga bang ang iyong master ay nagbibigay ng tamang tax sa temple? Parang gano'n, ano? Sumusunod ba siya sa sinasabi ng kautusan? Parang gano'n. They were testing him. Pero mabilis ang sagot ni Peter. Hindi na niya kailangan mag-isip. At ang sagot niya sa verse 25, he saith, yes. Kilala ni Peter ang Panginoon at alam niya ang Panginoon gagawin niya yung tama. Kaya mabilis na mabilis, sinabi niyang, oo, nagbibigay siya. Pagkatapos nung tagpong yon, umuwi si Peter. And when he was come into the house, sabi nga nila, most likely, ang tinitira nila ngayon, lalo ng Panginoong Jesucristo, ay yung bahay ni Peter. Kaya mapagtutugmaan niyo, kaya siyang tinanong sapagkat ando doon ang Panginoon sa kanyang bahay. At ang makakasagot, isa sa pinakamalapit na alagad, who is Peter. At ang sabi doon, Jesus prevented him. Dito yung advantage when we compare our King James sa ibang translation. Bakit? Sa New King James, ang sabi, Jesus anticipated him. Hindi prevent, na pinigil. Anticipate. Bago pa makapagsalita si Peter para ikwento yung pagtatanong sa kanya, nagsalita na ang Panginoon. Alam na niya eh. Alam niya na yung nangyari. Sabi doon, saying, what thinkest thou, Simon? Of whom do the kings of the earth take custom or tribute? Of their own children or of strangers? Mahalagang tanong ito. And then let's connect sa 26. Peter saith unto him, of strangers. Jesus saith unto him, then are the children free. Naglatag ang Panginoon ng isang katotohanan. Kung yung mga hari na nag-aas ng tax, hindi nila sisingilin ang sarili nilang anak. Now, ang pinag-uusapan, temple, tax, at ang analogy na binigay ng Panginoon or ang explanation, kung yung temple ay tahanan ng kanyang ama sa langit, at ang Panginoong Jesucristo ang anak ng Diyos, exempted siya. Hindi na siya kailangang magbigay because He is the Son of God. Again, a claim to deity. Pero hindi doon natapos. Sabi sa verse 27, notwithstanding, lest we should offend them. Tingnan nyo, no? Ang Panginoon madalas nagkakaroon siya ng banggaan sa mga religious leaders. May mga panahon sila ang lalapit sa Kanya. May panahon siya mismo ang mag-i-initiate ng conversation. Pero sa pagkakataong ito, sabi ng Panginoon, kung hindi kinakailangan, huwag silang i-offend. Huwag mo silang titisurin. At ginamit siya ang pagkakataon para ipakita sa kanyang mga alagad, especially Peter, at marahil sa iba, huwag niyong sasadyain kung wala namang hinihiling na pagkakataon para sagasaan mo yung iba. O matalisod sila. Baka ang isipin nila, ang Panginoong Jesucristo hindi nagpapahalaga sa templo at sa pagbibigay sa templo at tinuturo niya sa mga alagad niya na huwag kayo magbigay. So you would use this occasion to teach them. Ano yung principle? Sabi niya tuloy kay Peter, eto, go thou to the sea. Anong sea yan?
Marahil, nasa Galilee nga sila, it would be the Sea of Galilee or commonly known also as the Lake Tiberias. Anong gagawin ni Peter? And cast a hook. Ano ba ang trabaho ni Peter? Napakagaling na mangingisda, matagal na. At ang mangingisda, lalo na sa kanila, it was a big business. Paano sila manghuli? By net. Maramihan yan. It was a humbling thing for Peter. Sabihan siya ng Panginoon, manguha ka sa pamamagitan ng hook. Isa-isa. Ano? Ba't ka naman magtsatsaga sa isa-isa kung pwede kang kumuha ng marami dun sa si Peter? Humbling experience to sa kanya. Hindi niya ginagawa yun. Pero kailangan niyang sumunod sa Panginoon. Bakit? Yun lang ang kailangan eh. At kapag kumuha siya ng hook, sabi doon, take up the fish that first cometh up, and when thou hast opened his mouth, thou shalt find a piece of money. Yung piece of money na binabanggit is the Greek word stater, nang ibig sabihin Roman silver coin. Sapat daw ito at eksaktong ito yung ibabayad sa temple tax para sa 2 tao. Sabi ng Panginoon, that take and give unto them for me and thee. Nasa ng himala doon. It was a miracle. Bakit? Paano alam ng Panginoon na yung unang mahuhuli ni Peter na isda ay may laman sa bibig na Roman silver coin? At eksakto para sa kanila ni Peter. Ang tanging explanation, again, it's based on the providence of God. Paggabay ng Diyos, inarrange niya na lahat yun. Eksakto sa panahon yun, may mahuli si Peter at yun mismo yung may laman ng coin na kailangan ipambayad. The Lord is setting a very good example. Bakit? Siguro kung minsan maisip natin at lumalabas na to sa maraming mga balita, di ba? Maraming mga Christians, for example, nagdadalawang isip. Halimbawa, pagdating sa government, tama pa bang magbayad ng tax? Kung yung mga leaders nga natin, may iba hindi nagbabayad. Kung nagbabayad naman, kinukulimbat. Tama ba? Well, sabi ng Panginoon, gawin mo kung ano yung tama. Lalo na, nakasad sa batas yan, let's do our part. Sila mananagot sa Diyos kung di nila gamitin ang tama. Tayo rin mananagot sa Diyos sa pagsunod natin o hindi. That's it. Now, but since we are speaking about the Lord's work, lalo na sa temple, yun ang wag doon nating papabayaan. Yung gawain ng Panginoon. Diba? Lalo na kung alam natin na merong inilalagay ang Panginoon sa puso natin to be able to support the work of the Lord, let's do that. Diba? Generously. Sapagat yun ang principle na gusto ng Panginoon. And notice the application. Ang Panginoong Jesucristo ang nagbayad para sa kanyang sarili at para kay Peter. May mga nagtatanong, ba't hindi ibinayad yung ibang mga alagad? Well, may sumagot, possibly sila kasi yung nakatira sa area na yon, sila yung magbabayad for their temple at that particular place. Hindi yung ibang alagad, sila sa lugar nila. Pero ang nakakatuwa dito, kahit sa act na yun ng Panginoong Jesucristo, makikita natin, He would always follow what God wants. Higit sa sasabihin ng tao. And then, makita nyo, by that very act, binayaran niya yung para kay Peter. At yun mismo yung larawan ng gagawin ng Panginoon on the cross na siyang magbabayad para sa kasalanan ng kanyang bayan. Hindi natin kayang bayaran eh. Siya lang makagagawa. Diba? So wag nating kalimutan, by this very act, pinakita ng Panginoon, siya lang ang makagagawa nung walang hanggang gawain na pagdating sa kaligtasan ng tao. Alam natin yung kasabihan, Jesus paid a debt He did not owe because we owe the debt we cannot pay. Si Jesus ang nagbayad
ng utang na hindi naman niya pag-uutang sapagkat hindi natin kayang bayaran yung sarili nating utang sa Diyos. May the Lord remind us of the great work of the Lord Jesus Christ. At sana, paalalahanan tayo ng Panginoon, huwag tayong matagal maniwala sa Panginoon. Pag may hindi malinaw, let's ask the Lord, Lord, show me, teach me. Let's have that humble heart. And let's follow God kung ano ang gusto niya para sa atin. Not just para sa tao, pero unang-una dahil sa gusto ng Panginoon. And may God use us as shining lights in this dark world. Let's pray. Maraming salamat, Panginoon, for this instruction na binigay niyo sa amin na nagpapamalas kung sino kayo at gaano kami patuloy dapat na makinig sa inyo at sumunod sa inyong mabuting halimbawa para sa amin. Do teach us, O Lord, iba-iba man po ang aming kalagayan, na naisin namin na i-honor kayo sa aming buhay, sa bawat bagay na aming ginagawa. Salamat, Panginoon, sapagkat may pagkakataon kami para gamitin ninyo sa mundong ito. Nawa ang inyong liwanag ay makita sa amin upang patuloy namin ibahagi ang inyong mga salita sa maraming tao at mas marami pa kayong tawagin tungo sa kaligtasan. Blessed be your name. Guide us sa panahon ng aming pag-alis at nahabili namin ang lahat sa pangalan ng aming Panginoong Jesus.